When my love to Christ grows weak, when for deeper faith I seek, then in thought I go to Thee, Garden of Gethsemane. When my love for all grows weak, when for stronger grace I Bukod sa pagdadasal, marami sa atin ay pumupunta sa mga simbahan upang mapag-isa, magmuni-muni o magpakalma. Kaya ang mga susunod na mapapanood ninyo ay ilan sa mga kilalang simbahan na pwede ninyong puntahan sa mga oras na kailangan ninyo. Ang simbahan ng San Agustin ay kilala bilang oldest stone church sa Pilipinas. Isa itong World Heritage Site na nagbibigay dito ng legal na proteksyon sa anumang tangka ng pagsira o pagdemolish. Mahigit 400 years old na ang simbahang ito at kilala din ito bilang isang National Historical Landmark. Kung mapapansin ninyo, marami kayong makikitang mga libingan dito. Kabilang sa mga nakalibing dito ay sila Miguel Lopez de Legazpi, Teodoro Agoncillo at Juan Luna. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang simbahan na napuntahan namin ay ang simbahan dito sa San Beda. Kilala din ito bilang Abbey of Our Lady of Montserrat. Ang Montserrat ay isang bundok sa Espanya na may estatwa ng mahal na birhen. Pinaniniwala ang hindi mailipat ng mga monghe ang estatwa kung kaya't tinayuan na lang nila ng simbahan sa paligid nito. Magaganda din yung murals dito. Makikita nyo yung Stations of the Cross at yung visual narrative ng Benedictine Mission dito sa Pilipinas. Ang Minor Basilica ng San Sebastian ay ang first and only steel church sa buong Asia. Sinasabing galing pa sa Belgium ang mga bakal na ginamit sa paggawa dito. At may rumor din na si Gustave Eiffel ay isa sa mga nagplano sa arkitekto nito. Si Gustave Eiffel ay kilala dahil sa mga tanyag na istruktura tulad ng Eiffel Tower at Statue of Liberty. Naging candidate din ito for World Heritage Site, kaya lang nawala siya sa listahan noong 2017. Itinangkang ibalik ang nominasyon nito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na natuloy dahil sa planong pagpapatayo ng condominium sa tabi nito. Ang Manila Cathedral ay isa sa pinakasikat na simbahan dito sa Pilipinas. Simula 1500s, may 7 beses na rin itong na-reconstruct. Gawa lamang ito sa pawid at kawayan noong unang itinayo ito.
Noon, ang Maynila ay diocese lang ng Mexico. At nung humiwalay tayo sa Diocese ng Mexico, ang Manila Cathedral ay naging kauna-unahang diocese. Ilang arsobispo din ang nakahimlay dito. Meron din dito sa loob na mini shop na nagtitinda ng mga religious items. At sa tabi ng cathedral sa labas, makikita ninyo ang Belfry Cafe. Masarap din yung mga drinks dito. At pwede ninyong tambayan. Dahil isa rin tong tourist attraction, asahan ninyong marami kayong makikitang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Bamboo Organ Church ay kilala rin bilang Diocesan Shrine and Parish of St. Joseph. Sa iba naman, tinatawag din siya bilang Las Piñas Church. Ang simbahang ito ay gawa sa adobe mula sa bulkan. Si Padre Diego Serra ang kauna-unahang parish priest dito. At bukod sa pagiging isang pare, isa rin siyang scientist, chemist, at architect. Siya rin ang gumawa ng bamboo organ, dahilan kung bakit naging tanyag ang simbahang ito. Maaliwalas ang loob ng simbahan. Tahimik at damang-dama mo talaga na may mapayapang presensya sa loob. Katabi lang nito ang Adoration Chapel at ang mini museum. Dito sa may UN Avenue, makikita natin ang Pope Pius Center. At sa loob nito, matatagpuan natin ang Santa Maria Goretti Church. Si Maria Goretti ang patron saint ng forgiveness, mercy, rape victims at crime victims. Kaya sa mga panahong may dinadala kang hinanakit, sama ng loob at struggling kang magpatawad, baka kailangan mo ng intercession niya. Malapit lang sa airport ang Baclaran Church. Isa itong national shrine na dedicated sa ina ng laging saklolo. At tuwing Miyerkules, dinadagsa ito ng libu-libong katao para umattend ng Novena Mass. May mga nagsasabi na kapag nakumpleto mo daw ang isang cycle ng novena, ay matutupad daw ang wish mo. Pero alam nyo bang ang novena sa Perpetual Help ay hindi dito nagsimula? Nagsimula ito sa Iloilo at dinala lamang dito sa Baclaran noong 1948. Sa isang lugar na magulo, matatagpuan natin ang isang simbahan na nagbibigay pag-asa sa milyon-milyong deboto. Dito matatagpuan ang kilalang-kilalang itim na Nazareno na may mga nagsasabing milagroso.
Sinasabi nilang milagroso ang itim na Nazareno dahil kapag nahawakan mo daw ito ay mapapagaling ang kahit anong karamdaman mo. Ang Binondo Church ay itinayo ng mga Dominikano noong 1500s para pagsilbihan ang mga Chinong nagpa-convert sa Kristyanismo noong mga panahong iyon. Dito rin nagsanay si San Lorenzo Ruiz upang maging isang misyonero sa bansang Hapon. Dito din ikinasal si Andres Bonifacio sa kanyang pangalawang asawang si Gregoria de Jesus. Ipinagdiriwang ang misa dito sa iba't ibang lengguwahe gaya ng Filipino, Mandarin, Hokkien at English. Kung mapapadaan kayo ng Espanya at makikita ninyo ang gusaling ito, huwag kayong mag-sign of the cross dahil hindi ito simbahan. Simple lang ang simbahan ng UST, pero meron itong kakaibang sense of calmness kapag pumasok ka. Nakakatulong din siguro na air-conditioned yung loob kaya't nakakapagbigay talaga sa'yo ng katahimikan. Ang Hospicio de San Jose ay parang isang islang matatagpuan sa gitna ng Pasig River. Ang lugar na ito ay para sa mga naulila, nawalan ng pamilya, o wala nang makasama sa buhay. Kaya kapag pumasok kayo sa simbahan, meron kayong makakasabay na mga nagdadasal. At kapag bumisita kayo dito, siguro wala namang mawawala kung magtatanong tayo kung paano natin matutulungan ang mga tao dito. Ang Sacred Heart of Jesus dito sa Santa Mesa ay ang kauna-unahang simbahan na dedicated sa Sacred Heart dito sa Pilipinas. Dito din matatagpuan ang kauna-unahang imahe ng Sacred Heart dito sa ating bansa. Kaya ang simbahang ito ang magpapaalala sa atin ng paghihirap ni Jesus at ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Ang Cathedral ni St. Andrew dito sa Parañaque ay isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Pilipinas. Mahigit 400 years na ito. At sa loob ng 400 years, ito ang pinakamataas na gusali sa buong Parañaque.
Ang St. Pancratius Church ay matatagpuan dito sa Paco Cemetery. Ang cemetery ay itinayo noong 1800s noong magkaroon ng cholera outbreak sa Manila. Maraming nasawi noon. Payapa at maaliwalas ang environment dito. Bago pa man sa Luneta, dito inilibing si Jose Rizal nung siya ay barilin ng firing squad. Para sa marami, ang simbahan ay nagsisilbing tahanan ng Diyos. Ito ang pinaka-connection niya sa nakararami. Pumupunta dito para magsimba, magdasal o magpanata. Marami tayong dahilan kung bakit pumupunta tayo sa simbahan. May iba naman na gusto lang i-appreciate ang istruktura. Meron din naman na gusto lang talaga magpahinga, whether physically or emotionally. Minsan, mentally or spiritually. O di kaya gusto lang mapag-isa at maghanap ng peace of mind. Ngunit ano man ang relihiyon mo, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, ang peace of mind ay hindi matatagpuan sa isang lugar. Ito ay nandito sa atin. And it's only up to us how we're gonna find it within. Kaya, set na yan! Please don't forget to like our page on Facebook and subscribe to our YouTube channel.